May bundag mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ako si Evangelist Jekin ug karong kabuntagon kauban nato si Apostle Edmark, Evangelist Maven ug sa kanunay paambit sa maayong balita Dr. Faulkner si Faith Mascardo. May buntag Yes. Giduka mga Evangelist. Doc Norma. Sa mga Evangelist. Alright, may buntag sa tanan. Grabe siguro katok na, no? Anyway, let's invite everybody karon nga ng lantaw kanatog na minaw to follow our YouTube channel. Dagan pa ditag kuyog karon sa ato nga studio. Kay datas Teacher Darlene, Pastor Lyra, Teacher Faith, and Teacher Christy. Kulang matong microphone, so dara salaman sila sa taubangan. Okay, tagsaan po nato ni mahinaykan po ta mga 2 hours taan ni ron. Just kidding, no? Anyway, follow our YouTube channel, that's in Music Generation Official. Ayaw kalimot, and ato ang mga major mga streaming platforms. We have Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Bulunga lamang ang handle ng Music Generation Official or Music Generation Band, and makatod ka dito. Dungganin mo mga manindot ka mga music, no? Mga instrumental suguban pa. Ay, makita po ni mas Pastor Lyra dito. Nga nasa atong studio karon. Patay mo kuha ni siya ron, mo pakita ni, no? Mo cameo ni Kadiot. Anyway, no? Ayaw mo kalimot mga kaigsunan to follow our Facebook pages. We have Counterflow. We also have Sips of Scriptures and CB Church Connect. And ang Music Generation sa makanunay na boy Facebook channel. Atong i-greet atong kuyog karon diri, no? At ang lantawang kinsa na may mga nang lantaw nagtikaw kanato kauban diri. Good morning ni Sister Girly. Good morning po ni Sister Francisca, ni Manase, ni Sister Willing Sita, mayong buntag kanatong tanan ug sa atong kuyog dinhi. Ato din yan si Apostle Engineer Edmark nga mo mag-lead sa ato ang prayer before we start sa ato ang pag-share sa words ng Ginoo. Let's pray. Amahan na mo nga balaan. Salamat nini nga adlaw nga imo kaning gibalaan para kanamo para mag-enjoy mi sa imuhang giandam karong adlaw nga mga bag-o na usab nga anggulo sa pagdiskubre sa imuhang pagkamayo o ang tanan nga imong gihatod karon sa pagpamati o bisan kani unya sa imong gamiton ng mga platforms para ma-share lang kani nga mensahe may imong ministeryuhan sa imong pulong o gantanan magiyahan sa imong pulong mas masabtan ng imong kinayan sa paghatag o katinawan sa tanan ng mga pangutana, tanan malamdagan o ang tanan magiyahan. Bisa pa katong walay plano nga magiyahan gipon sila sa ilahang pamati nining tingog nimo pinahangin nining programa. Muna mo ang iapamahan sa ngalan ni Kristo de Espiritus pagkabalaan. Amen. 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 Ining kabuntagon mga higala ang atong sigutan usa lamang ka bersikulo from Exodus chapter 12 verse 32. Can they read the English translation Evangelist? NLT kining nga translation, no? Exodus 12:32. Take your flocks and herds as you said, and be gone. Go, but bless me as you leave. Pero basa Evangelist Jikin, turong Evangelist Jikin ta basi mabulol na po ka. Sige, sa Cebuano. Ayun din sa Cebuano. Dad-a ang inyong mga karniro, mga kanding, o mga baka, o panglakaw kamo. Pag-ampo usab nga panalanginan ako. Obviously mga higala, ang ato ang focus this morning is kanang pag-ingon niyang pag-ampo usab nga panalanginan ako. So let's talk about Pharaoh's prayer. Ang pag-ampo ni Paraon. Kini nga verse 32 bitaw records a striking and almost paradoxical nga moment. Tungod kay si Paraon nga usa ka supremely powerful king who had resisted the God of Israel or Yahweh. Ang
hampak nga gipadangat ni Yahweh or mga plagues nga gipadangat ni Yahweh, dili ba ito basta-basta, and he was resisting. And in fact, he held Israel in bondage. Karon, ato na makita nga nagpakiluoy na siya for a blessing as Israel departs Egypt. And the verse reads, paingon sa Cebuano nga, dad-a ang inyong mga karnero, mga kanding, ug mga baka, ug panglakaw kamo, pag-ampo usab nga panananginan ako. Kini nga moment helps us see upat. This morning mga higala, upat ang ato ang lantawon nun. Kay doon na may 4 recurring realities about the wicked in relation to the godly. Doon ay magkabalik-balik bitaw nga realidad sa mga tao nga nagkinabuhi, nasupak sa kabuton sa Dios in relation to the godly. Usa niya na ang sudden awareness of the godly's blessing. Ikaduha na ang ilang envy o ilang kasinan nila o pangandoy nga makadawat po sila sa nadawat sa Dios, sa mga taong Dios noon rather. Katulog po na makita na to ang transient turn toward prayer. Kada bang lumalabay nga kalit lang nag-usab, yampo ko ba, then kumana po na okay na po, bad mo sa pagyawan noon. O ikaw pa tiban ang instability of their resolve, na wala sila klaro, dili sila stable og mga solusyon sa ilang mga problema. So kini nga 4-point nga message, ang tabang ni nato karon sa pag-explore nini nga dynamics through a gospel-centric lens. Kay bisan og Exodus ni tudluan ta ning kabuntagon karon nga adunay gyapon good news niining tanan. Because the gospel exposes the folly of pride, reveals the mercy available to all, and calls for a faithful response of faith, worship, and intercession. Ang context dahil ni mga higala, bisag tuod nato na siya na-share sa adlaw. The Passover night, manggod, in Egypt, mo na siya nag-culminate sa pagbuhi or sa release sa mga Israelita and the sparing of the Israelite households nga katong mga households or mga balay nga ang ilang mga pultahan na markahan, ang mga doorposts sa ilang pultahan na markahan sa dugo sa lamb or sa karnero. And Pharaoh's command to depart is coupled with a surprising request. Ingon siya nga pang lakaw na mo, pumiya na mo. And doon ay surprising request. Ingon siya, bless me also. Bless me also. Nagpakita kini siya sa reversal of power and a revealing of the heart. Apil usab niini ang surrounding narrative nga nag-emphasize sa God's sovereignty over nations, the deliverance of His people, and the opening of a larger story of blessing to the nations. So, ang una nga punto sa ito mensahe manghigala, mao ang the wicked man is made painfully aware of the miserableness of his portion compared with the godly. Taasa sa? Sige lang. Dali ko na ko. Saan po na, di mo pili mo po. Sige ko na ba? Ang taong dautan is made painfully aware. Himuon siya sa Dios nga masayod, pero sa sakit nga pumaagi. Sa iyang miserableness, sa iyang pagka dili malipayon of his portion compared with the godly. Kadtong mga taong Dios nun kay tagaan sa Dios kalipay, taga-gatagbawan, tagaan og pinasahi nga kalinaw, samtang taong dautan pamathon sa Dios sa iyang pagkadili malipayon, sa iyang pagkabati sa iyang kinabuhi. Dayon it is made painfully. Again, the wicked man is made painfully aware of the miserableness of his portion compared with the godly. So, ang theological reflection ni mga higala, doon ay contrast between the godly's peace and the wicked's insecurity, which becomes evident in moments of judgment and deliverance. Kita ni mo diha na mga taong Diyos no, na doon ay kalinaw, samtang mga tao nga
mga wala na tunong sa kabuton sa Dios, dunay insecurity, dili sila secure sa ilang kinabuhi, and it is evident in moments of judgment and deliverance. Siguro mingon ka na ako karon nga ako lagi pastor kay wala gyud po kalinaw bisan tuod og Dios nun ko. Kana kay wa kay kalinaw, di ka Dios nun. Ay sige dipinsa sa mong gugalingon. Kana kay wa kay kalinaw, di ka Dios nun, kay ang taong Dios nun sa Biblia malinawon gina. Balikon ako. Ang taong Dios nun malinawon. Nga namang nasod sa Pilipinas, ganong samok punta kay sanan. Kaya nagtuot nga itong nasod, Diyos nun, apan dili, dili Diyos nun, kagubot sa tuwang Kongreso, sa tuwang Senado, kagubot, parang samok ka. Kada adlaw ko lang galantaw sa mga subaybay ko sa tanang mga hearing, sa tanang mga balita. Good ko kakita nga ang Pilipinas, nagkalami ang dagan. Yung manghinambog ta nga Christian nation ta. Si Biblia, kung imo ng tao ng Israel, sa diha nga Diyos nun sila, malinawon gyud ang ilahang nasod. Apan sa diha nga musupak sila sa kabuton sa Dios. Gubaton sila, sulungon sila, daghan kayo mga kasamok sa ilahang internal ug external nga threats, daghan kayo nga samok. Ayaw pag-ingon higala nga ikaw Dios nun ka di ka malinawon. Kaya ang tinuod nga Dios nun malinawon. And ang tinuod pod nga Dios nun dunay sense of security. Ang wicked nga nation dunay insecurity. Sige tagakulbaan sa atong nasod, sige tagakulbaan wa paginahuman ning corruption sa flood control na pwede kang klase nga mga kasamok. Na po'y mga plus na bagay mga linog, na po'y bulkan nga ng buto. Krus aman tama tagam, ako mong hinyo tanan ng mga namati, mga higala nga kalimtin ninyo ang sinyong pagkareliyoso ni sige reliyoso niya wala nga tunong ba, tunong mo sa kabuton sa Dios, kaya aron nga kitang tanan dita mga angin kay mga angin ang tinurong ng mga angin ng mga tao nagtahod sa Dios tungod lang sa mga kabuang sa mga kasing-kasing sa mga tao nga madayag. Example na, kung nakitaan sa Bugo, Cebu, nga siya pa'y gitagaan, siya pa'y magyaw-yaw, abi ki sardinas, ang gihatag, reklamo siya. Ngano buot kag, ngano ang gihatag sa vlogger, o ang sardinas ra, ngano og sardinas ra. May ka nga, bisag sardinas ra ni, salamat ra gyapon. Kay, akali mo nga itong mga sitwasyon mo, mutugan ni siya, mo reveal ni siya sa itong kasing-kasing. Kini nga, kalaki aning paraon, gipakita sa Dios niya kung unsa siya ka miserable. Mao na nga kung naman ganitay atong pamlandungan kining affliction, kining discipline or kining atoang mga encounters with true faith, sa tinud-anay lang they often reveal that godless joy rests on God's presence, protection and provision. Kanang tulo bitaw timan ira gud mi galay tayo sa comment section. Presence, protection, and provision. Kaning presence, God's presence, God's protection, and God's provision, mauna siya atong gisaligan nga naatay tinuod nga kalipay. Wa kay presence sa Dios, wa kay protection sa Dios, wa kay provision sa Dios, bisag asa kaning kalibutan na bisag mo-abroad pagkagkuan, bisag mo-abroad pagkag Mars. Bisag adto pagkag laing planeta, dili ka magmalipayon, wala kay tinuod nga kalipay. And this awareness is not primarily to sharpen condemnation. Basi guno na mo nga lain na puning pastora nga mura man tanig hukman tanin niya no ay pag guno na higala ako kang pasabton. This is to awaken humility para kang para taba nga magpaubos taba and to turn our heart towards God. Kay lamit mo guna kayo nga tong kasing-kasing good nga paduol ta sa Dios nawa nga nahampakan na sa ikanapulong hampak Apostle Mark si Paraon di niingon na siya pag-ampo mo, nga panalaginan ko sa Diyos. Kung imo lang tao na Pastor Irmark, pala yung kagbasa Pastor Irmark sa kining Philippians chapter 3 from verse 7 to 9 because na makita nato diya that the gospel exposes the fool's gold of worldly security and points us to the blessedness of knowing Christ and His salvation. Pilipos Kapitulo 3 No, 3:7 to 9. Chapter 3, verses 7 to 9. ABCB. Apan, bisan unsang kadaugan nga akong naangkon, kini akong giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa pagkarinuod,
ang tanan sapagkat sapagkat tinod ang tanan akong giisip nga kapaldian tungod sa labaw kabilihon nga pagkaila kang Kristo Jesus ang akong Ginoo. Tungod kiniya nawadan ako sa tanang butang ug kini giisip nako nga basura aron maako si Kristo. Ug makaplagan diya kaniya dili nga nagbaton ako sa pagkamatarong pinasikad sa balaod kundili ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. So makita na ito mga higala nga ang gospel di ay ang good news nga gidaladala ni Master Jesus or ni Lord Jesus o nilang Apostle Paul or ni Saint Paul. Nag-expose siya sa gold of worldly security. Sa buang-buang nga tao. Ang buang-buang nga tao naghinambog siya sa iyang gold of worldly security. Apan ingon siya Apostol Paul kayong tanan nga mga butang no wala kinigikan kanako wala ni kwinta nako tungod og alang ka Kristo Jesus. Tungod ni Kristo Jesus ang mga butang nga daw giisip niyang bililhon ning kalibutana sa mata sa Dios o sa gingharian sa langit. Puros naman na siya basura. Puros basura, puros mga bati. So, mga higala, kung imo lang taon sa usab sa Bible, kung imo pabalandungan ng story ni Paraon, even the hardest heart can be confronted with the beauty of God's favor and the sufficiency of Christ. The same nga si Apostol Paul kahig-ulo, usa ka kriminal kaniya itong tigluto sa mga Kristiyano, si Paraon usab, usa ka nag-ulipon sa mga Israelita. Imo makita niya ang kasing-kasing sa Dios nga ang Dios di po mismo muhatag po siya kadabang chance bitaw ang tao makinuktok. Ako nga ganahan ni kay wala bitaw undang si kinuhang to si Paraon even map nga dili bitaw maka dunay transient turn bang correct sayo di nagibot na naka-realize ko jud ingon siya Moses yampo ko nga panalanginan ko yampo ko ninyo nga panalanginan ko ng inyong Dios. So mga higala sa atong pag-apply nini nga message, examine your sources of security. So siya ragod, unsa may imuang gigikanan sa imong seguridad sa imong kinabuhi? Do you rely on your worldly wealth? Your status? Or control? Or on Christ finished work? Asa man ka nagsalig? Ako nga nagwali sa pulong sa Dios, nining kabuntagon, mingon ko, ang tanang butang nining kalibutana sa ligando man ato, mama papa ba, kinsa man ato sa ligando, nabatay koleksyon sa Senado, Kongreso sa mga kanyang palas o sa laing nasod. Mingon ko ninyo kanang tanan wala ni kuslanan kung wala kay Kristo Jesus nga nagdupa. Kani adto gikan sa cross hangtod karon nagpabiling gadupa dito sa trono sa gingharian samahan alang kanimo. Asa man ka makasiguro sa imong kinabuhi kung walay Kristo? So ang ngayong buhaton nimo, be humble and pray with humility, recognizing God's grace in others and in your own life, especially in times of your trouble. Sa times of trouble, paubos sa Dios ug ngayog pasaylo sa Dios, ngayog tabang sa Dios. Second, mga higala, the wicked man desires after a snare in the good of God's people. So ato makita diha that envy and longing can manifest as a desire to possess what God has given to others without seeking the giver himself. Muna kasagaran akong mabatayan sa mga tao. Wala nangita sa giver, apa nangita sa gifts. Nga gikan sa giver. Sama nga makita nimo diya sa Numbers chapter 23 verse 10 nga si Balaam doon na siya sentiment. Nalingon siya, let me die the death of the righteous. Because this illustrates a distorted longing to partake of blessing apart from repentance and faith. Pwede mo gunahigala nga ikaw nga Diyos nun, kasinahan ka or kasuyaan ka or kaibgan ang imong naan nimo sa ubang mga tao nga dili Diyos nun. And kanang mga butangan na nadawat na nimo labi na ang kalipay nga libre, ang kalinaw nga libre,
Ang maayong panglawas, ang harmonious nga pamilya, ang yun kanabang napuno bitaw og gugma nga panimalay na angko na nimo bisag dili ka financially millionaire, dili ka adunahan sa financial nga bahin, di kay nga nanak dato, pero wa ka makulangan. Nabitay mga tao nga bilyonaryo na pero sige rin pangawat kay kulang rin gyapon. Mangutan na ko kay Bunmab na kay 1 million diya pastor. Wala ba ya? Pero magkaingon ko tanan ako Panginoon so kinabuhi. Mo kulangan. Amen. Natagbo man gyud ang tanan. Lahi mo ng needs and wants evangelist mga basig mingon ta nga na di kay helicopter ko wala ko helicopter. Na ko helicopter ko mahigi kay Shopee. Pwede. Ang akong buot pasabot mga higala nga lami kay nga akong kinabuhi sa kalibutan doon ay sense of satisfaction and fulfillment tungod kay nagkinabuhi ko nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang mga tao nga mga dautan sama ni Paraon nangandoy sila sa mga maayong butang nga anaa sa mga tao Dios nun. Kay kanabang dunay klaseng nga longing nga ilahang masinati, ilahang magsamok sa ilang kasing-kasing nila just to possess what God has given to the godly. And the problem of these people is they are seeking the things that God could give to the godly without seeking God Himself who is the giver. So may problema. And nakanindot lang nga mo po niya ako masulti that the gospel reorients longing. Reorients longing. Unsa man? Blessedness is found in Christ, not in the imitation or possession of others' blessings. Ang pagkabulahan, Apostol Mark, makaplagan lamang sa dihang ikaw mutuo sa Dios, especially ng mutuo kasi ang anak sa Kristo Jesus. Bulahan ka di tungod kay nangupya ka. Bulahan ka di tungod kay imong gi-imitate ang mga mahimo sa uban o mga naangkon sa uban or imong mabatunan ang unsay panalangin sa uban. Ang pinakadakong pagkabulahan nimo sa diyang ikaw giangkon ni Kristo Jesus nga iyaha. Amen. Sa diyang ikaw nahimo kang anak sa Dios. Kana lang daan, grabe na lang ang pagkabulahan. Wala nay mas makalabaw pa niya ang klaseng pagkabulahan. Yes, bulahan man ka kung natawa ka sa kadunahan nga pamilya. Bulahan ka kung na eskwela kag college nga na kay gasto-gasto sim ko galingon igo na kay eskwela igo na kaning tuon. Bulahan man kanya na. Bulahan ka kung ando na kay mga supporters nimo financially and morally, socially. Pero mas bulahan ko ka kung giangkon ka sa Dios nga iyang anak. Amen. Kay mukon sa matag-iya kaning kalibutan na apan mingon ang Dios nimo kinsa ka pahawa sa kong atubangan. Mga anghel ilabay ni sa linaw kalayo. Nya ikaw tag-iya kag kalibutan, ha? Tanang titulos kalibutan imuha. Pag-abot sa langit ilabay ra man ni kag linaw kalayo pag-abot sa judgment day. So, blessedness mga higala is found in Christ. Tuguti nga si Kristo Jesus mo ay maghari sa imong kinabuhi. Tuguti nga si Kristo mo ay magamando sa imong kasing-kasing ug gunahuna. Kaysa niya na nga pamaagi, mao na si pinakadakong pagkabulahan sa tao. Bahalag dili ko makaangkon sa bisan unsa nga mga butang ning kalibutan na basta maangkon ko lang ang kinabuhing walay katapusan. Daog na tana, mauna na siya pinakalami nato sa ato ang kalimtang. So kung ato ni siyang i-apply sa tong kinabuhi mga higala. Sama ni Paraon, kaya nakita ni Paraon, ang nakita ni Paraon din nasuya raman ni siya, nasina raman ni siya, Apostle Mark. So root out envy. Root out envy. Si Paraon man gud ato ka nga ni Dios nun sa kalit dili ay. Nasuya din siya, nasina ni siya kay silang Moses, ang mga Israelita gitiman ni sa Dios. Sila giputitaran sa Dios, gibantayan sa Dios, gitagbo sa Dios ang mga pinanglan samtang sila nagagulihang pinagig na pulo ka hampak. And we have to celebrate others' spiritual growth, gifts and blessings without coveting. Ayun ang sigig sinasina, ayun ang sigig suya-suya kung sa'y naangkon sa uban. Kay kung ikaw makaton ka sa pagkinabuhi sa katagbawan nga diha kang Kristo Jesus, matingal ra po ka. Kaya mga butang nga imo ginahanglan po, ihatag lang po sa Dios nimo sa kasayon. Amen. Babag hinuon ang masina ka. Babag na may pagdi ka masina kay aron nga tagaan pagka sa Dios sa kasayon sa imuhang gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ikatulo mga higala,
The wicked man humbly begs the prayers of the godly in trouble. Sayahay pagkag kinabuhi, kung ikaw wa ka namati sa kabuton sa Dios, sayahay pagkag kinabuhi, bugal-bugalan ra na nimo ng mga krisuhanon, bugal-bugalan na nimo ng mga Dios nun. Apan sa diyang magka-trouble na ka, ha? Matingala na lang ng imong Dios nun nga silingan nimo kay madus nun mo kagalit. Kasulay na ka na, Apostol Mark, nga ng taong gabugal-bugal nimo sa apan sa diyang nagaguliyang na. Ang taong gabugal-bugal nimo kinagwali ka sa pulong sa Dios apan sa diyang nagaguliyang na siya, ning kalit lang siya ingon nimo, iampo ko ba? Ni contact yung friend nga ni nagpaampo na nagpa-word study okay na po siya. Oh, wala po. Wala po. Murag siya paraon. Mo ni utok ni paraon. By the way, Apostol Mark, this is not the first time na nag-ingon siya, pray for me. Pray that God would bless me. So, hindi the first time. Sige na niya siya. Basta magguliyang na siya, iampo ko. Kasi masulti ni mo na evangelist Mark. Very familiar kay ang pattern. Inana po ng tao sa kalibutan o kumuagi nag mga makalilisang nga mga kahimtang. It's a very time that they seek after God. But when time comes nga murag maulian na po ng tanan, mura na po ma-amnesia, no? Malimot na po nga ang Dios unta ang I remember that I don't know where I got this, no, but something na brought up while I was listening to Dr. Faulkner kanina, no, na bitang if you keep kana bitang giving whatever it is that's needed by the person, kana bitang hungitan nimo kanunay ang tao, no, tendency is the person would love the hand rather than the heart. So murabag inana siya nga sitwasyon ba ang mga tao ilang giapas kanunay is what the hand could give and not the giver itself. So siguro it's high time, no, let's not be like Pharaoh nga kanunay ratang nangita sa unsay mapiyal sa Dios, but let it be nga ang Dios mismo nga atong pangitaon and have him be situated permanently in our hearts, not like Pharaoh nga mangayo og panalangin sa Dios or blessing sa Dios when time comes nga nagkaguliyang na, but when mahiyahay na pud mubalik na pud ang pagkatiga sa kasing-kasing. Grabe naman. Salamat gibos Ginoo Apostol Mark, because the evangelist my brother, because the gospel this morning sa third nga point is when the righteous intercede for others, God hears. Amen. Mura po na good news po. Na kung ikaw kung buang-buang nga karon nga namati na ko, ikaw nga wa ka namati sa kabuton sa Dios, dayon sige kag pangkansaw, sige kag bugal-bugal, sige kag pangdaog-daog sa mga Dios nun. Dayon mag-abot sa guliyang nimo kay mahampakan ka sa Dios, masilutan ka sa Dios. Ayo lang patukat-tukat ampo kay di ka paminawon sa Dios niya na. Duol sa mga alagad sa Ginoo. Adto pa intercede nila kay sila mo ipaminawon sa Dios, dili ikaw. Dili ikaw. Kasi kani sa paraon bisa kapila pa din sa ampo. Oh Dios ko tabangi ko na. Di. Sumala sa Biblia na ang mga intercession. Ang intercession sa mga godly nga mga tao mo na siya ipaminawon. So the gospel teaches that we all stand in need of prayer and intercession. Kung kita mga wicked nga mga tao. And we need the righteous people who would stand in the gap. Kung naami mga tao nga nagkinahanglan og mga pag-ampo, kanang kinahanglan ng mga pag-ampo, mga taong daotan nga kinahanglan mga pag-ampo, ang ilang duolon nga intercede nila maogyod ang mga matarong. Pangitaan na sila because gamay ra kina sa kalibutan. Mga amigo ano nila. And above all, ayo sige bugal-bugal o mga lagad sige no, okay. Mo ganay mang luod, maglagot gid na di gina intercede para nimo, di gina mga magampo para nimo, humangyog ka. Sumala Ivan Mav kung nakabasa ka. Kada panahon nga si Paraon mingon nimo sa iampo ko. Taon po si Moses, bukutan kayo. Ibig sabihin, bukutan na po kayo sa libid si Moses. Mingon siya, sige. Iampo na po niya. Uningon ng Biblia, gihunong sa Dios ang mga kuhan. Gipaundang sa Dios ang mga hampak. Balisa. Wow. So, unsa tayo gospel ni nga third point, Evangelist Map? When the righteous pray for others or intercede for others, God will hear it. God hears. God hears. Okay, arita si ka-upat mga higala, katapusan na ni. These feelings of the wicked are usually transient. Ang hindi ka magmatun. Kamo na namati karon ng mga godly people.
Ako namang pahimangnuan daan nga, yan namang pauwat kay kanang mga tao bugalon gara-gara mga kasulay si Pastor Lito Alferez ana nga na si mga parinti ba nga sa panahon nga nagwali siya bugal lagi siya kansawan gisag bayo la wag siya tagda pero pagka panahon na bitaw nga nagkagrabe nagaguliyang na ampo nila nga iampo kubi ampo tas Pastor Lito gapuasay daw si Pastor Lito sa iyang mga parinti niya pagka okay na po bugal na po siya gusto Pastor Lito ngano gud sila primary ganon sila. Ako kang pasabto na Pastolito kung namati karon kang mga tanang namati karon nga kanang nga klaseng mga pagbati nga mga gitawag kanang mga modusnon og kalit kanang kanabang magpaampo lag kalit nana sa Biblia na utok na ni Paraon. Utok na sa mga wicked people. Kanang madusnon lang og naay mga kalamidad og trahedya ni human na pod mobati po siya wanon. Musimba lang kalit basta na linog, na sunog, na mga kaguliyang, na mga pandemic, mahuman na pong tanan, di na po musimba. Di na po mga lagad sa Ginoo. So, higala, kung ikaw namati karon ayaw pagpaparaon-paraon diha. Kinahanglan ka nga ang imuhang pag-serve sa Ginoo, pag-ila sa Dios is permanente. Fix din mo na siya. Maayo man ang imkahimtang og dili, ala, dangop sa Dios kanunay, duol sa Dios kanunay. Because makita man nato diri ang shifting affections of the wicked nga kanabang often prove unstable. Dili jud stable sila. A hardened heart can soften under pressure, but it can also harden further if resisted by grace. Usa ka butang lang ako mantudlo ninyo sa as I study theology. Mao ni siya ang ako nakatunan na Apostol Edmark nga ang sovereignty sa Dios allows for moments of conviction or further hardening, underscoring the urgency of repentance and faith. Balik ko na ako. Kani sa paggamhanan sa Dios sa iyang pagkalabaw, tugutan niya usahay nga dunay mga higayon sa imong kinabuhi nga makonbiktar ka, nga maghinulsol ka, or pwede po niya paghayon niya imong kasing-kasing. Depende ra gud po na niya kung unsa iyang gusto karon na badaan karon na ka hinulsol unsod semana pa unsod bulan pa depende na sa Dios. So ingana ka powerful ang sovereign sa Dios, ang sovereignty sa Dios. And sa tuwang pagtapos ni kabuntagon mga higala ang gospel nga ako mahatag nini is that the good news that God offers remains the invitation for all, including the proud. Ikaw mapagarbuhon ka, garaon kay ka, sipat kay ka, sapat kay ka nga klase nga pagkatao, sige bugal-bugal og mga lagad sa Ginoo, sige bugal-bugal og mga ministers o mga Christians, sige panglutos. Napo koy may balita nimo. Giimbitar ka mga sa Dios nga maginulsol, kita kang chance niyo. Hambugiro man ka, bula lamang ka, arrogante man ka. Ay kabala ka kay dili ra po ka biglaon sa Dios og bunal. Tagara po ka anam-anam niya nga hampak, anam-anam nga maginulsol ka. So God's mercy is not exhausted by a single act of judgment. Wala nagpasabot nga nahukma na ka ang kaluoy sa Dios na hurot na. Dili na ina nakadali. Kay di po na ina nakadali. God's mercy continues to touch your heart and to call you with opportunities for repentance and faith. So mga higala, maulaman ka na nga ito ang mensahe ni kabuntagon. I hope nga naka-appreciate ka nga bisan di ay dagaghukom ang Dios, dili pod mahurot ang iyang kaluoy. Tuo lang niya, dangop lang niya, pangay pasaylo niya, paubos niya, og ayaw pag-usab-usab sa iyong pagbati, magpaubos, dili kay paubos karon ugma hambugiron na pod. Permentihan na lang iyong pagpaubos kay aron ang Dios malipay kanimo. God bless you. Amen.